Ang tagda yung pag-aresto sa kanya ay mukhang hindi pinagbigyan yung TRO. Na-deny. Na-deny. Oo. No, ha? At alam nyo rin po ba, mga kababayan, Napatigil. totoo ba ito, Kuya Benny? Na Nagtakas yan. ang SALED ng Pangulo Uy, salin pala ng Pangulo. ay grabe, no? Lah, grabe. Tama ba? Umabot na raw po ng halos malaki. Nako. Oo. Nako. Halos. Ayan, oh. Tumaas Ito- ng ito na. 22. Yung nakikita na pala natin sa television, eh. Marcos net worth, no? ha? Noon daw pong June 2022, 329 million mahigit. Pero makalipas ang ilang taon, December 2025, last year, ay naging 475 million pesos. Naku Halos po. 476 million. Nagkaroon daw po ng increase na 44.56% na increase Sa 3 taon. in 3 years. In 3 years. Oho. So, kung i-divide mo, mahigit 10% Ang itinaas. ang itinaas. Mahigit mga 15. Oh. Mga 13% 13% per year. per year. Ay bagay, kung Sa sweldo, kaya bang kitain yan? pwede naman siguro. No, pwedeng i-compute natin. Compute natin. Wala tayong magagawa, ganun talaga. No? Wala tayong masamang tinapay, kung yun talaga. Oo. Wala naman. Kasi kung ako ang Pangulo, kung merong illegal yun, ba't ko dideklara ng ganyang kalaki? Yes. Di ba? Oh. Kung ano man po napipinta sa pananaw ng taong bayan, Hindi, bahala siguro po naman kayo. Oh. sa susunod, kapag maglalabas ng ganyan, isama nyo na yung paliwanag. Ganun, no? Para wala nang tanungan. Alam mo, you create Saan na ano more... pinanggalingan? No? Oo, you create more answers than more questions. Yun na nga. Oh, di ba? Parang yun nangyari kay Senador Alan, kay Senador Ping Lacson, di ba? Ayan mga kababayan, ito, computein natin. Mas maganda may nag-compute. Panoorin natin to mga kababayan. Ang net worth ng mag-asawang Marcos, Mag-asawa. Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Galing ano? Ay magkano lang ang sweldo ng presidente? Magkano Sabihin ba? natin 600,000 Oh, magkano? times 12. Sa isang That's taon. 7.2 million isang taon. 7.2. Times 3. And that's 21,600,000 times, gawin na natin 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang ang income nilang mag-asawa. O times 2. Oy, 57,600,000 lamang sa loob ng 4 na taon. Dapat yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion. Wow. Wow! O, saan galing ang kanilang salapi? Saan galing? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buaya ng mababang kapulungan. Why? Matindi talaga ang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga hudas ang net. Mga hudas! Walang pakialam mga kababayan ng mga hudas. At sa tingin nyo, dapat na bang i-forthwith na itong impeachment kay BP Inday? Sa akin mga kababayan, sana nga 1 linggo lang ito tapusin na kaagad. O 2 linggo lang, rat-ratin na kaagad, no? Kung ako, total natanggap na ni BP Inday Sara ngayon yung impeachment. Sagutin na kagad ito para ito namang kabilang ngayon ang magmadali din sila. Total, hindi ba minadali nila ito? O sige, i-ano nyo na kagad, latang nyo na kagad yung mga ebidensya, nasa na? Di ba? Labas na kagad ang mga ebidensya, wala na tayong paligoy-ligoy dito para magkaalaman na kung ano ba talaga, sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Pero pagkatapos nito mga kababayan, dapat asahan din natin ito pong mga plastic na mga urukan ng mga buhaya. Dapat ganun din sana ang kanilang kasindi. Biruin nyo, kinumpute dito ni Sir at nagtaka din yung mga taga Net25, ang laki ng itinaas, 44%. Samantalang, kukumputin mo pala ang sahod ni Marcos Jr.,
Ay ano, magkano? Excuse me. Ang sahod ni Marcos Jr. ay magkano lang? 7.2 million sa isang taon. I-times 3 mo, times 4 mo na lang yan. Napakaliit lang. Di ba? Napakaliit lang. I-4 na taon, kamo, magkano lang yun? Eh, sama mo po kay Lisa, wala pang 50 billion pala. Wala pang 50 million. Ang liit lang mga kababayan. Pero bakit? Saan nang galing itong kanilang kayamanan? And yet, wala pa po silang trabaho niyan na iba. Ay nung pandemic di ba nanood lang naman to ng Netflix. Yan ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago yan, nagpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa aking video. Paki-like nyo po at paki-share sa mga bago pa lang. Paki-subscribe na rin mga kababayan, inyong mamarapatin. Maraming salamat. Tatanawin ko pong malaking utang na loob yan. Hindi na po ako nakakapagpa-shoutout, no? Anyway, ngayon siguro mag-shoutout na tayo, okay? So ito mga kababayan, punta na po tayo dito sa ating pag-uusapan, ano? Tingnan nyo po ito ngayon ang nangyari dyan sa Senado. Ito po ang nangyari sa Senado ngayon. Ngayon lang po ito. Ang ating pong Blue Ribbon chairman ngayon ay ito nang si Pia Cayetano, no? Si Pia Cayetano. Ayan po, Pia Cayetano is now new chairman of BRC. Pero bakit vice chairman si Ping Lacson? Naibalik kay Aimee ang Foreign Relation Committee. So, yung Foreign Relation Committee mga kababayan, yun yung pinangunahan ni Senator Aimee noon na mag-imbestiga dito sa nangyari kay Tatay Digong. So, malaki pa po ang tsansa natin, mapapabalik pa, makakauwi dito si Tatay Digong. Relax lang po tayo mga kababayan, huwag po tayo mag-alala. Kasi sa nangyayari po ngayon, mukhang papunta na po sa atin, mukhang kumakabig na po sa atin ngayon ang magandang kapalaran mga kababayan. Ano? Now, bakit si Lacson andyan pa rin? Bakit si Pia Cayetano? Mga kababayan, ako para sa akin, kahit sino pang mailagay dyan sa Blue Ribbon Committee, kahit nandun pa, kahit mayroon po nag-comment, payag ka ba kung si Kiko Pangilinan? Payag po ako. Wala pa akong ano, kasi abogado rin po si Kiko Pangilinan. Ang sa akin lang request ko, dalawa lang. Payag po ako kahit sino ang malagay dyan sa Blue Ribbon Committee. Ito mga kababayan ha. Basta abogado or abogada. Ngayon, pupasok na. At itutuloy ang investigasyon sa flood control. Kasi kahit pa nasa majority yan, sa minority yan, kung hindi naman nagtutuloy, katulad ni Lacson, na pinatulog lang niya at pinagpipilitan ng kanyang partial report, di ba? Ano mangyayari sa atin? Hindi po mangyayari ang kagustuhan ng taong bayan na mapanagot po ito. Ayan, no? Ito po talagang kinatatakutan nila mga kababayan. Blue Ribbon Committee, Flood Control, Corruption. Yan po. Kasi lalabas na po itong lahat ng mga ito. Ngayon, bakit tayo sang-ayon dito? Bakit natin okay ito na? Okay na po ito mga kababayan. Bakit? Kasi kahit pa paano, no, nandyan din si Lacson para naman hindi masyado sobra-sobrang alburuto itong minority. Tandaan po natin mga kababayan, manipis po ang bilang ng majority. Anytime, sa ginagawa nitong Marcos administration ngayon, hindi natin alam kung sino sa kanila dyan ang bumigay or bibigay. Kaya, sa talino ni Senate President Alan, dinidistribute niya yung mga komite para naman kahit papaano, wag na masyadong mag-alburuto itong nasa kabilang kubol nila. Di ba? Kasi kung katulad ng aapihin talaga nila ito, baka mamaya makapag-isip din to, makumbinsi nila itong tingnan nyo, hindi nga kami pinagbibigyan dito, tingnan nyo, siyempre maraming ganun yan mga kababayan. Tandaan nyo po, dalawa lang ang makuha nila dyan, tapos na tayo. Dalawa lang ang makuha nila dyan, at napakahirap po. Napakahirap po ng sitwasyon ng tatlo na yan. Ang dami pong mahirap ng sitwasyon dyan, marami po silang iipitin, pero sana kumapit lang po yung malapit na yan. 2 taon na lang, wala ng 2 taon. Magpapalit na ng administrasyon at si Sara na ang magiging presidente. Wala na po silang magagawa. Ngayon pa nga lang mga kababayan Kaya kapit lang kayo, makulong kayo siguro baka 1 taon, 2 taon. Pero matik na yan, pag si BP Inday nandyan na, wala na. Tapos na lahat yan. Okay mga kababayan? So okay na tayo. Ang Blue Ribbon ngayon ay si Pia Cayetano, Vice Chair si Ping Lacson. Ayos na tayo dyan mga kababayan. Basta magtuloy po ito
ng investigasyon. Sana next week magpatawag na po, no? Magpatawag na, alternate na siguro, impeachment ngayon, bukas blue ribbon, sunda araw impeachment, bukas blue ribbon, di ba? Ganon-ganon sana mga kababayan. O, 2 beses isang linggo yung blue ribbon, 3 beses ang impeachment sa isang linggo. Ayos ba yun mga kababayan? Para tapos na ito, pag natapos na, hanap na tayo ng ibang pukusan na natin ibang issue, yung pagkatapos ng impeachment. Di ba? Focus na tayo dito sa flood control. Kasi ito na, tag-ulan na naman eh. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to Grabe mga kababayan, no? Kitang-kita sa Senator Ligarda talagang napaluha dito. share my story, Napatulo talagang to ask kanyang luha. questions. Pero kung Hindi po ito hindi po ito Wala ho kayo scripted dito. talaga. Huwag yung question. Ayan, yung luha niya, andito sa may bandang kanan ng kanyang mata, Grabe, as in, ang trauma na naramdaman dito po ng majority noon kasi nagpuputukan na po eh. Hindi nila akalain po ito. Sa totoo lang mga kababayan, for the first time in the history, mayroon pong nangyari sa Senado na ganito. Talagang muntikan na po talaga ang ating mga senador. No? Muntikan na po talaga ang ating mga senador. At nakapagtataka lang, bakit mga majority senador na lang ang naiwan ng mga panahon na yun. Di ba? Majority senador na lang ang naiwan doon. Nakapagtataka lang talaga. Wala po kaming pagbibintang dito pero nagtataka po kami bakit hindi naman po siguro usual yung ganyan. Minsan nga, anong oras na kayo nag-aalisan dyan, di ba? Oh, mga kababayan. Ito kasi, nag-ipal-ipal dito kasi mga kababayan itong si Hontiveros. Nag-ipal-ipal kasi dito to no? Pakinggan natin muna si Senator Ligarda, si Senator Pia, bakit dito nag-hysterical. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. siguro po para sa inyong mga wala dito. Nakaka-insulto, Pero no? para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ipal-ipal kasi ito si Hontiveros, mga kababayan, Mr. di ba? President, Kala mo naman Yes, kung of course, we, sinong hindi tumakas sympathize with the manifestation made. Simpatay sa kapay. Ayan mga kababayan, kita nyo naman, ganyan po ang nangyayari sa Senado
dahil nga po sa talagang mga bitter po itong mga minority na ito, hindi po nila matanggap, no, yung pangyayari na sa totoo lang talaga hinahangaan ko talaga si Senator Bato, no. Isang, alam nyo yun, kumbaga ang kanyang ginawa ultimate sacrifice eh. Kasi it's either pupwede po siya doon madisgrasya eh. Di ba? Pupwede siya madisgrasya. Kita naman natin mga kababayan. Nung walang video yun, na nakitang ganun na talagang nakipaghabulan sa Senator Bato, masasabi pa natin, maaaring ano lang eh, may kwento lang niya. Kasi imposible mga kababayan na hahabulin isang senador. Hindi ka irerespeto nitong mga NBI. Paano nga naman pala magre-respeto itong mga ito? Kasi nga, mukhang mayroon talagang nagmando sa kanila. Di ba? Nahabulin si Senator Bato. At ang masaklap, itong tutasin noon, nung siya pa ang Senate President, siya pala ang nag-go signal sa mga yun. Nagbigay sa kanya ng mga yun ng signal, mga kababayan. So, ayan. Ayan na, no? Ayan na yung ang kwento dyan. So, Senator Pia Cayetano na emotional kanina ay siya na ngayon ang Blue Ribbon Chairman. Okay na yan at magtutuloy-tuloy na. Sana nga mga kababayan, wala nang hindi na maantala ang investigasyon, no? Sana nga mga kababayan, hindi nga maantala ang investigasyon, ano? Tuloy na po ito. So, si Senator Bato mga kababayan, ay ayon pa nga dito sa dating Justice Ascuna, hindi pa talaga siya fugitive, masasabi natin, kasi wala po siyang sa ating bansa eh. Wala po siyang kaso. Di ba? Wala po siyang warrant. O ito, pakinggan natin. Panoorin natin ito mga kababayan. Wait lang. I-screenshot ko muna ito. I-screenshot ko muna itong picture ni Senator pangalan nito, Senator Pia Cayetano, kasi pang thumbnails natin. Okay, wait lang guys ha. Nasa na yun? Ito, panoorin nyo po ito mga kababayan. Retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna asserts Senator Bato de la Rosa is not yet a fugitive. He tells BNC's On Point the Supreme Court has to first resolve the issue surrounding the arrest warrant of the International Criminal Court. Is Senator Bato de la Rosa a fugitive now? In my view, the word fugitive is not applicable yet to him because the question of the effect of the warrant, international warrant, is not yet definitely settled and is under question. So until that is resolved, in my view, he is not yet a fugitive. And if that is your view, then I would assume that there's no point in arresting him just yet, pending the issue before the Supreme Court? On the basis of the ICC warrant, that has to be resolved first, whether the ICC warrant by itself is sufficient to require Philippine authorities to immediately arrest Senator Bato. Yan mga kabayan. So wala pong karapatan na tawaging fugitive po ito or takas or tumatakas sa Senator Bato sa ating batas na wala pa naman po siyang warrant. At yung sa ICC ay hindi naman po yan sa Pilipinas. Ayon po yan kay Justice Ascuna, mga kababayan. So sa yung mga tao na mga akala mo kung sino nagdudunong-dunungan, nagtatalitalinuhan, sorry ha, pero hindi po takas or hindi po fugitive si Senator Bato. Wala po siyang warrant. Malinaw na sana yan ha. Okay mga kababayan. Segue lang muna tayo dito. Mayroon na akong isa-segue dito. Hindi ko pala ito naisabi sa inyo. Itong si Palso Francis, mga kababayan, si Jesus na Palso, no, palsipikadong Jesus. Si Akla, mga kababayan, ayan. Ito pa nangyayari sa kanya. Mirisi gigabaan, mga kababayan. Ayan, no. 38 count cyber libel case kay Toby Chanko. Yari siya ngayon kay Toby Chanko, mga kababayan, itong si Akla. Panoorin na, basahin ko lang ha.
post po ito ng PGMN. Pag PGMN, mga kababayan, sorry, parang kinakabahan na ako eh. Parang tumatatak na sa utak mo yung extortion eh, na 350 million ba yun? Sorry PGMN, parang pag nakikita ko ngayon, dati na parang gustong-gusto mong i-share ka agad eh. Pero ngayon parang nangangani ka ng i-share Ba talaga? Parang si Eli San Fernando dati, gustong-gusto mong pinapakinggan, pero ngayon kung ano-ano na palusot ng ginagawa, kaysa daw ganito, kaysa daw kaya daw siya bumuto ng impeachment, pero bumuto pa rin siya. 'Di ba? Parang ito rin si Toby Chanko. Daldal nito ng daldal noon na tawag nito yung ganito ganon. Pero ngayon, bumuto rin pala sa impeachment. 'Di ba siya nga po may sabi noon na takot sila kay Sara? 'Di ba mga kababayan? Pwede naman siya mag-abstain na lang. Navotas City Representative Toby Rinal Chanco has filed 38 counts of cyber libel against Jesus Falces, the political pundit behind behind several unreliable Tweety birds before the office of the city prosecutor of Navotas City. The filing comes as Chanco has publicly raised allegations involving Martin Romualdez in supposed budget-related corruption. Against that backdrop, Falces has continued associating Chanco with the DDS, labeled itag the lawmaker has publicly rejected. According to Chanco, as reported by abogado, he initially exercised tolerance and restraint after seeing Falces post, but the latter allegedly continued attacks. Falces post targeting Chanco have included labels such as Trapo DDS and Toby Trojan Horse Chanco. Yan mga kababayan. He persisted, escalated, and intensified his attacks, proving beyond doubt that his conduct was not spontaneous commentary but a premeditated, systematic, and relentless campaign of character assassination, he said in the complaint. Nako, paktay ka diha. Akla. Ang dami mong ka-federation ni Vice Bayot, mga kababayan, ni Vice Pangit. Yari ka ngayon. 38 counts ng cyber libel. Tama-tama, mga Twitterverse dyan sa presuan, sa kulungan. Sa bagay, mga marami dyan siguro, mga macho pa ba? Tingnan natin kung mga Twitterverse mo dyan, uobra mga kababayan. Ayan, si Falces, may gigabaan dito dahil nga po ay sa ginawa niya kay Toby Chanco na paninirang pure, 38 ang kanya ngayong kakaharapin na kaso. So, ano kaya mga kababayan ang susunod na kabanata nito? Ano kaya ang susunod na mangyayari ng sa ginawang ito ni Falces at siya ay nakasuhan ng 38 cyber libel. Medyo malaki-laki rin to siguro. Bawat isa dito, nangangailangan siguro ng bawat isang piyansa, Ilang libo kaya yan. So mahirap, Pagka hindi tayo tumatanggap ng malita, wala tayong malita, medyo malaki-laki yan. Sa bagay, kung hindi natin alam kasi may mga sinasabi, mga mainstream, mga media, mga vloggers, influencer, na tumanggap ng maliitang pera. Hindi ko sinasabing si Falces yan, Parang si Trillanes, mga kababayan, walang trabaho, pero unlimited ang resources, Hindi natin alam kung ano ang kanyang negosyo, bakit maya't maya parot parito sa dahig, di ba? Ano ang kanyang di ba? Ano ang kanyang posisyon sa gobyerno? Bakit siya ay may dala-dala ng ICC warrant? Di ba mga kababayan? So ito ngayon, Ano kaya ang susunod na kabanata nito sa nangyaring ito?
So abangan natin ha. Abangan natin mga kababayan ang kwento dito kay Akla kung ito nga ba ay makakalabuso dito sa kanyang naharap ngayon na 38 counts of cyber libel. Speaking of cyber libel mga kababayan, balik muna tayo dito kay Marcos Jr., di ba? Si Marcos Jr. kanina sa ating vlog tumanggi. Takot magpa-hair follicle drug test. Tinanong siya ni Boy Abunda dyan mga kababayan. Meron pong kasi vlog si Boy Abunda. Tinanong siya ni Boy Abunda ng ganito. Palagay mo bakit hindi ka idinidemanda ng administrasyon sa pagsasabi ni Guanzon na adik si PBBM? Yan ang tanong ni Boy Abunda. Sagot ni Attorney Rowena Guanzon, sige, idemanda niya ako. I will ask the court, Your Honor, to prove that I am telling the truth and truth is a defense. In libel, I move that the court will order Mr. Marcos Jr. to take a hair follicle drug test. Kay kadiha. Kaya naman pala mga kababayan. So, maliwanag, ito sigurong dahilan kung bakit takot na takot itong si Marcos Jr. Kani-kanina lang na-reaksyonan natin na magpa-hair follicle drug test. Isa, ayaw niyang idemanda si Attorney Rowena Guanzon. Bakit mga kababayan? Ano ba ang kinatatakutan ng isang tao sa hair follicle drug test? Ano ba ang mangyayari pag na-test ka ng hair follicle drug test? Ano ba ang mapapatunayan dyan? Mapapatunayan ba yan na gumagamit ka ng illegal na droga? Or mapapatunayan ba na hindi ka gumagamit ng illegal na droga? Bakit mo tinatanggihan ito? Wala ka bang kapasidad na magbayad dito kung magkano? Magkano ba yan mga kababayan? Ako, hinahamon ko rin mga vlogger lalong sa kabila. Magpa-hair follicle drug test kaya tayo. Kasi ako, naniniwala ako, may ibang mga vlogger, baka maraming mga vlogger, ang mga lango sa pinagbabawal na pulburon. Di ba? Kaya ako, lalaban ako talaga. Mas maganda ko, i-cover live natin. Para wala talagang walang edit-edit. Di ba? Hindi po pwedeng makuha lang natin ng certificate sa recto. Kailangan live. Para malaman kung saan tayong lugar nagpa-hair follicle drug test. Hindi po pwede yung total mga vlogger naman tayo, kaya naman natin mag-live. Tama mga kababayan? Sige nga, nyo nga, kung mayroon kayong mga kakilalang mga bangag vloggers, vlogger ni BBM, mga loyalista, mga pinklawan, sige nga, kung mayroon kayong kakilala, hamunin nyo nga, may naghahamon doon si BMR channel ng isang YouTube vlogger at Duterte supporters. Hinahamon daw kayo mga loyalista at mga pingtaista. Magpa-hair follicle drug test daw kayo ng live. Tingnan natin kung may kakagat. No? Mga kababayan. Bakit kayo hindi kakagat? Kasi mana kayo sa inyong amo. Ganun lang yung kasimple, di ba? Pag mana ka sa inyong amo, hindi ka talaga kakagat mga kababayan. Di ba? Mahirap na, baka mabuking Di ba mga kababayan? So, ano mangyayari? Wala. I-deny na lang nila. Di ba? Tingnan natin ito mga kababayan Balikan natin kay Senator Bato. Yung post dito ni Attorney Niel, na-deny daw po ang TRO, di ba? Na hinihingi na Senator Bato. Ang umagang magandang maintindihan. Ang unang magandang maintindihan dito ay ang TRO lang ang denied, which is an interim relief. Meaning, isang relief na hinihingi ng party to a case habang pending pa at hindi pa na-resolve ang main issue. In other words, hindi porket denied ang TRO ay ibig sabihin na legal na talaga ang ICC warrant. Without undergoing a local judicial process, ang issue po niyan ay pag-uusapan pa sa main case. In simple terms, as to the TRO issue, panalo yung mga anti-Senator Bato.
ang next natin aantayin dito ay kung sino kaya talaga ang mananalo sa main battle. Main case, tingin ko, ang tingin dito, malamang mga kababayan, ako sa tingin ko, magtatago at magtatago si Senator Bato. Pwede naman siya magtago, total, kahit hindi siya bumuto sa impeachment, wala pong problema yan. Senator Bato, tago ka lang po dyan. Hanggat wala pong kaso dito sa Pilipinas, wala ka pong nilalabag na batas. Kaya tayong mga supporter, na mga DDS supporters, payuhan lang natin si Senator Bato. Itago lang natin. Hindi naman si Senator Bato obstruction. Hindi naman tayo kakasuhan, hindi naman tayo pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Hindi rin tayo pwedeng kasuhan ng tawag nun? Ng hoarding criminal. 'Di ba? Yung nagtatago ka ng isang kriminal. Hindi naman tayo katulad ng asawa ni Luistro at si Congresswoman Luistro, mga kababayan, 'di ba? Na nagtago siya ng kanyang asawang kriminal na wanted sa kasong rape, 'di ba? Hindi naman tayo katulad sa kanya. Siya pwede siyang kasuhan, pero tayo hindi. Bakit? Wala namang kaso si Senator Bato dito sa Pilipinas. O di dapat ang ICC din na magbigay sa atin ng kaso. Tama hindi? ICC din dapat ang magano sa atin. Oy, tinatago niyo si Bato Di ba ang ganon? So, pag itago natin si Senator Bato, wala tayong kasalanan. Kasi wala pong batas sa Pilipinas na nagsasabi si Bato may warrant. Gets nyo mga kababayan? Gets nyo? So, kahit itago man si Senator Bato, wala tayong pananagutan dyan. Di ba? Kupkupin man natin si Senator Bato, itago man natin sa ating kilikili para hindi makita nila. Siyempre, bago nila titingnan yung ating kilikili, maamoy mabaho, hindi na nila kakayanin, di ba? Lalayo na sila mismo. Correct, tama? Correct. Tingnan nyo mga kabayan. Mukhang asar na itong si Koki, napikon na dito sa tanong ng reporter. Panoorin natin itong vlog na to. Mga boss, panoorin natin to. Parang napikon dito si Tere Redon at yung ibang mga kongresista sa tanong ng reporter patungkol nga sa maleta o doon sa 20 million na ibinayad daw sa pagperma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ari, panoorin natin kung paano napikon o parang naiyamot aring mga kongresista lalo na si Redon. Right now po, so far po yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po, or most of the congressmen who received or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, ng pera, or naka-receive daw po ng 20 million or any amount notwithstanding. These are the people that na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniniwala nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na hindi nyo sinisiraan yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkatanggap ng ganitong pera, pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case. Wala sa lahat. Hindi ko hindi na dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Di ba rin? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Kung may 20 million, nasan yung 20 million? So, I don't think that deserves an active comment from the panel prosecutors today. And my last question. Bakit itong si Redon kung sumagot parang gigil na gigil? At parang guilty? Tinatanong lang naman Tapos ibabalik tong tanong, nasaan daw? Nasaan yung maleta? Nasaan yung 20 million? Malamang, di nakatago na kung nakaninamang buhayang kamay. Di ba? Oh. Kitang-kita sa mukha ni Redon at saka yung katabi, si Chihuahua, at saka yung isa, yung matanda, yung si Ipen. Di ba? Kita parang nagulat sila sa tanongin, parang nabulaga sila. Hindi nila maintindihan kung anong isasagot. Yung bagay parang guilty na hindi mo magkaintindihan, ikot yung puwet. Diba? Kaya mga boss, madam, anong masasabi nito? Comment ka lang sa baba. God bless. Yeah. Mga boss, panoorin natin to. So, mga kababayan, si Redon, ayan na. Si Redon, mga kababayan, ay mukhang kabado na, no? Kabado na po sila. Ito po, si Redon at saka yung isa, ayun, no? Si Ngipin. Mukhang kabado na po sila, mga kababayan, dahil nga po sa nagbanggit din po ang itong mga Marines, no? Itong 18 Marines na mayroon po talagang tumanggap ng malita dito po sa mga congressman
na mga nagsusulong ng impeachment dito kay BP Inday Sara or mga nag-impeach kay BP Inday Sara, mga kababayan. Yan na yun. Ito, mayroon tayong latest, mga kababayan, kay Palso. Ayan, no? Fake news, si Palso na naman, mga kababayan. Ayun, no? OMG, yung viral na gumuhong Kalawa Mandog Bridge sa Davao City ay worth hundreds of millions pala. 184 million daw. Million to be exact. Kaya naman pala 51 billion ang infra. Yan na, mga kababayan, paktay ka diha. Ito, pinak-check ka ngayon ni Attorney Harry Roque. Sabi natin, Harry Roque, fact check. Jesus Palso. Nako, mukhang tila madadagdagan yata ito si Palso. Paano kaya kung idagdag din ito ni Congressman Pulong Duterte? Kasi total congressman din naman si Toby Chanco, di ba? 38 na. Dagdag din kaya ito ni Kong Pulong para tingnan natin kung siyempre papunta siya ng Nabutas kasi doon siya kinasuhan ni Kong Chanco. Punta naman siya ng Davao dahil doon siya kakasuhan ni Kong Pulong, di ba? Subukan kaya na tingnan natin kung makakalang ba, kumbaga makakatagal ba ang ang supply nito sa mga tweety bird niya. Hello Jesus, Akla Palses, tila ata ikaw nakakalimot ilang bagay at lugar na nasasakupan ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang nasasakupan ni Pulong ay District 1 ng Davao City at hindi District 2. Sige, isa-isahin natin ang facts. Naligaw ka po sa mapa. Ang gumuho na Kalyawa Mandog Bridge ay namatatagpuan sa 2nd District ng Davao City, Buhangin District. Si Kung Paulo Pulong Duterte ay mambabatas ng 1st District. Paano mo isisisi ang pondo at proyekto ng 1st District sa tulay na nasa kabilang dako ng lungsod na nasakop ng ibang distrito? Nag-teleport ba yung tulay, attorney? Sino ba talaga ang may hawak ng pondo noon? Yan, mga kababayan. So may hawak daw po ng pondo noon ay ginamit po ang taong 2020 to 2022 para ipilit na ikonekta kay Pulong. Pero ang totoo, ang 2nd District ay hawak ng pamilya Garcia sa loob ng mahigit 30 taon bago pumasok ang mga Duterte rito. Noong panahon ng mga rehabilitation widening projects diyan 2017-2022, ang mga nakaupong kongresista ay sina Maylin Garcia, Albano at Vincent Garcia. Si Congressman Omar Duterte ay noong June 2025 lang formal na naupo, first time na may Duterte sa 2nd District. Yun pala yun. Tunggak ka na naman. Paktay ka. Ano kaya? Pwede rin kaya? Ano bang binanggit? Davao City ay worth 100 nako, pagka ito, kaya naman pala 51 billion ang infra projects ni Pulong. Ayun, pinangalanan pala nito Pulong Duterte. So pwede, pasok siya ngayon dito. Kasi District 1 pala si Congressman Pulong, District 2 pala ito. At kailan lang nagkaroon ng Duterte? Nito lang 2025. Diyan sa 2nd District. So pasok, mga kababayan. Ilang kaso kaya? Sana sabayan na ito ni Kung Pulong para kahit paano naman mabawas-bawasan naman ang mga di ba? Mayaman yata ito mga kababayan So sa tingin nyo, dapat din bang kasuhan ito ni Kung Pulong? Balikan lang natin saglit ang Senado, mga kababayan kasi mukhang inedit daw ang CCTV footage. Sabi ko na nga ba mayroon talagang dito Panoorin nga natin. We just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What? Bisita natin. Sir, the Senate was not under attack, sabi ng DIL. Well, it's their own version, but officially the Senate will. We'll answer all of these questions, but I have no authority. The Senate President. Pero you maintain, sir, that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos. So you maintain, pinaninindigan nyo yun, sir? Yes. We will show you. Excuse me.
It is expected. Pero nagpunta kayo sa CIDG, sir? Nagpunta na kayo sa CIDG, sir? Hindi pa. Yesterday, I was able to talk to General Morico. Ayan mga kababayan ha. So sabi dito ni General mukhang inedit daw po ang video na pinalabas nila. Kita nyo talagang pambubudol, talagang alam nitong mga kagagong to, no? O ito mga kababayan, may latest tayo. Alam nyo kung bakit napaka-importante po ng ginawa ni Senator Bato at napakabayani po niya talaga. Dahil po yan dito, wait lang ha, wait lang mga kababayan ha. Bakit po napakabayani po ni Senator Bato? Ito po yun, no? Tingnan nyo po ito mga kababayan. Ito po latest na po ito, no? Robby Padilla replaces Kiko Pangilinan as Constitutional Amendments Chair. Alam nyo naman po mga kababayan, ang isa po sa nangyayari sa ating bansa ngayon ay ang una po at pinag-ugatan ng lahat, ito po yun. Gusto po nilang magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon. Para ano? Para mga kababayan ay baguhin po nila at hindi na po sila mawala sa posisyon. Una na nga tinangkayan ni Tambaluslos, kaya nga mayroong tinatawag na PI ni Tamba noon, di ba? People's Initiative, yung pinapapirma ang mga kababayan natin na may halagang ganito ganon, pumirma lang. Pero kailangan butante pala sila, registered voters. Di ba? Kasi gagamitin pala ang pirma nila para sa People's Initiative. Doon nila tinangka yan mga kababayan. Pero hindi po sila nagtagumpay kasi nga si Tatay Digong nagrally kaagad kasama ng mga maisog dyan sa Davao. Kasama tayo dyan, nandyan tayo niyan mga kababayan. First, maisog. Dahil po, tinatangka nilang baguhin. Nasa kanila yung majority mga kababayan. Itong ano, yan no, si Cayetano, ay itong si Pangilinan, siya yung naging chairman. Kasi una muna, si Senator Robin ang chairman dyan. Pero nang dumating itong si Cayetano, naagaw nila, nasa kanya na. Di ba? Ngayon mga kababayan, ano ang kahalagahan ng ginawa ni Senator Bato? Ito, napakadelikado po talaga, sa totoo lang. Charter change po talaga ang gusto nila. Hindi man nila makuha sa eleksyon, pag nakuha naman nila ito, wala na pong eleksyon, mga kababayan. Hindi man mag-declare ng marcha si Marcos, pero kung mailusot naman nila itong charter change nila na ito, wala na rin pong eleksyon kasi nga si Marcos tuloy-tuloy na po nauupo katulad ng kanyang ama. Kaya napaka-crucial po ng ginawa ng Senator Bato. Sana ito pong 13 wala na pong babaliktad dyan. At sana mag-isip po sila ng 100 times, 1 million times bago sila bumaliktad. Kasi pag bumaliktad sila, sabi nga ng Senator Marcolita, masahol pa sila sa udas. At delikado po, hindi lang sila kundi ang lahat, ang taong bayan, ang milyon-milyong mga Pilipino. Patuloy po tayong pakawawain, patuloy po tayong pagnanakawan nitong mga magnanakaw ng mga politiko. At magbabalik po ang rehimeng diktadorya ng Marcos Sr. dito na sa kanyang anak na napakapanganib na takot na takot sa air follicle drug test na ayon sa kanyang ate ay langong-lango ito sa ipinagbabawal na pulburon. Umaga, tanghali, hapunan, laging nakabatak ng illegal na pulburon ayon sa kanyang ate. At hindi nga may demanda si Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, dahil nga siguro totoo. Di ba? Kasi kung hindi yan totoo, bakit hindi na kaagad mag-fire follicle drug test? Hindi naman ganun kamahal yan. Mas mahal naman di hamak ang kanyang pagbiyahe, travel abroad niya, di ba? Kayang-kaya niya. Anytime kung lumilipat sila, pumunta. Anytime nga, mayroong paparty-party sa Malacanang, di ba? So, hindi po gastos ang problema niya rito. Yan mga kababayan. So, yan po ang pinaka-latest ngayon. Ang kagandahan, ang kabayanihan ni Senator Bato, sana wag po masayang. Dahil, kung sasayangin po ito, nako, wala na po talaga tayo maaasahan. Ayan mga kababayan. So, lipat na tayo dito sa ating comment section naman sa mga gustong magpa-shoutout mga kababayan kasi hindi na ako nakapag-shoutout, ilang vlog na, no? Teka lang guys, cancel ko muna ito. Uy, ito wala. Ito. Ay, bakit yan? Bakit yan? Teka lang guys,
Ito muna, yan. Ayun, no? Okay. Shoutout muna tayo. Gandang hapon, Idol BMR. BMR na lang, Brad na lang. Kaswer TV. Oh, sino ito? Parang bago ko itong Kaswerte TV. Kaswerte mo naman, may TV ka na. May channel ka pa. Richie Panerio, watching from Singapore, sir. Salamat. Hariraz Jula, good morning here, good afternoon BMR. Sabi niya, okay. United Kingdom. Kaninong abogado si sis dito? Hindi naman siya abogado, Ma'am Marilo. Ano siya? Reporter siya, no? Media siya. Sino po ang congressman ito? Sino po? Ako na. Sino sinasabi mo? Parang bayad lang, idol, sabi ni Miguel Romero Baba. Karapatan ni Bato kung gustong mabatili sa Senado o umalis. Bakit wala siyang ano daw? Karapatan ni Senator Bato yan. Kahit saan siya magpunta, walang pwede makaano. Wala naman siyang warrant o kaso sa Pilipinas eh. Bimar watching from Hong Kong. Terry Alconera. Shoutout sa inyo sa Hong Kong ha. Good morning po, galing Bulua, Cagayan de Oro City, Mindanao. Dito kami, walang sinungaling dito. Sabi ni Roger Asierto. Yan. Good PM OSG, bakit ayaw magpa-hair follicle test ni Marcos? Ano, alam nyo nang ibig sabihin kung bakit ayaw. Get Go Pension House. Mali na naman yung info ni KJ. Di natin alam. Alam nyo, minsan kasi may mga katotohanan yan. Ang problema, syempre, nagbabago talaga eh. Babago-bago talaga yung mga kababayan eh. Baka po piki po, kaya di may pakita ang warrant of arrest. Sabi ni Paun BGO. Correct. Baka sa recto lang gawa yan ni Trillanes. At saka ni MBI Matibag. Sana matapos na yung anomalya sa Pral Contour. Iyon ang inaabangan ng lahat ng Pilipino. Correct. Yan na nga eh. Di ba? Kaya tapusin na yan. Tapusin na yung impeachment eh. Forthwith na yan. Bayad mga yan, sabi ni Rodora Saire. Luzil Alejo. Bakit hindi kaya di papalitan natin kung wala silang magagawa? Sabihin mo doon. BRC chairman must not just be a lawyer. He should be fair, meaning not on either sides. He must be from the minority. Sabi ko nga, ako wala akong pakialam kahit majority, minority yan. Basta importante sa akin dalawang bagay. Abogado at gumalaw naman, magtrabaho naman, gawin yan trabaho niya, mag-imbestiga. Yun lang mga kababayan. Ang gusto ng taong bayan ay si Senator Cayetano, ang Senate President, Linda. Natauhan o nabayaran, sabi ni Ramon Gregorio, I don't think. Hindi natin alam. Good vlog bro, maintain lang, sabi ni William Tolentino. Thank you William Tolentino, parang may kilala akong ganyang pangalan. Naku maarte yan, babaeng yan, tanong ng tanong, hindi naman abogadang na kayong walang pa-interview kay Isis. Makapinklawan niya, sabi ni Yolanda Landicho. Ni hindi nga marunong makinig ng paliwanag, sabi ni Rodora. Kaya nga, hindi marunong makinig si Sis. Pwede nating napatunayan ka ng parang adik lang. Oh. Gusto namin si Alan Cayetano Senate at Marcolita naman Blue Ribbon. Lahat naman tayo. Ang tatangan nyo, pumanig kayo sa kasamaan sa kadimunyuhan. Sino kaya sinabi na to? Hindi ko nga ito i-heart. Hindi ko nga ito i-heart. Bakit naman sasabihin nyo gano'n? God answer prayer. We want Senate President Cayetano. Diba? Ayan. Baka yan sila mga media ang mayroong malita. Sabi ni Rosa Nugsod. Di natin tiyak mga kababayan. Nanalo sa pagka-presidente si BBM dahil sa mga Duterte, sabi ni Nitz. Tuloy BMR, sabi ni Peter Talagulon. Tagalugon. Peter Tagalugon. Parang may kilala rin. Hearing your explanation, I trust, respect your wisdom.
as too warm to assign, sabi ni Teresita Smith. Baka may mga video ang mga Marines. Yan, mga kababayan. Malamang mga kababayan, may mga video ang mga Marines. Kaya abangan natin sa Blue Ribbon ang paparating na investigasyon ng Blue Ribbon. At ngayon, hanggat nandyan po ang majority sa pinamumunuan ng Senator Alan at Senator Marcolita, safe po ang ating bansa. Mayroon pa po tayong pag-asang makikita. Maraming salamat mga kababayan. Magkita tayo sa sunod pagkakataon. Comment lang po kayo dyan kung ano yung masasabi. Pilipinas as always. Bye-bye!